So yun na, so kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So mga ka-Streetwise, meron po akong gustong i-share sa inyo. Ito po ay from PDEA. So medyo interesting ito para sa akin kaya ako nga nagawa ng content kasi dito po natin makikita na mas effective po yung bloodless drug war na ginagawa po ngayon ng ating administration sa pamumuno nga po ng ating presidenteng Bongbong Marcos. So mga kababayan, kung makita nyo po yung date dito, ito po ay from July 1, 2022 hanggang September 30, 2023. July 1, so kasi ito yung unang araw ng pamumuno po ni PBBM. At ang una ko pong gustong ipakita sa inyo, itong total value. So mula July 1, 2022 hanggang September 30, 2023, yung mga nahuli pong mga drugs, shabu, cocaine, ecstasy, marijuana ay umabot na po ng 28.01 billion. Yon. So medyo malaki. Actually, hindi nga medyo malaki talaga yan. So mga kababayan, hindi po natin talaga maiwasan na magkumpara, pero kukumpara po natin. Then naghanap po ako nung mga balita nung 2016, 2017, kung gaano karami yung mga nahuli na mga drugs or mga droga nung unang taon po ni dating Pangulong Duterte. So ulitin ko lang mga kababayan, ito po ay July 1, 2022 hanggang September 30, 2023. And then na nakita ko nga po dito, this is from, syempre, from walang kwentang balita, from Rappler. Ito po ay nabalita nung December 8, 2017. Pero mga kababayan, sa sobrang agresibo po ng kapulisan noon at sangkatutak na nga po yung namatay, yung nahuli lang po talaga or yung nakumpiska ng ating kapulisan at ng PDEA na worth ng mga droga ay 18.9 billion lang. Okay. So at least mga ka-Streetwise, at least you get the point. Ang pinaka-motibo po talaga ng drug war ni dating Pangulong Duterte ay para, 'di ba, para mapatigil yung sinasabi niyang narco-politics. Na yung narco-politics naman hindi naman pala ganung katotoo. Well, totoo pero hindi naman siya ganung katotoo. Kasi pag sinabi mo kasing narco-politics, 'di ba, mga kababayan, 'di ba? Kung naalala nyo nga po, nung sinabi nga po ni dating Pangulong Mau Diggs na merong narco-politics po sa Pilipinas, well, pag sinabi mo kasing narco-politics, tumatakbo po ang politika ng bansa base po sa droga. Na hindi naman po ganoon nangyayari. Well, merong mga lugar sa Pilipinas na may chance na meron talagang narco-politics. Pero as a whole, bilang isang bansa, I don't think so. So mga kababayan, ito no. So syempre mga ka-Streetwise, no, parang nagtataka lang talaga ako, no, 'di ba? Na mas agresibo yung drug war ni dating Pangulong Duterte at ang dami pang namatay, pero mas marami pong nahuling droga nung panahon nga po ni PBBM. At tandaan nyo mga kababayan, July 2022 hanggang September 30 yan. And then yung report naman po na to ay from July 1, 2015, I think this is until December 2017. So mas mahaba po yung time span nito nung 18.9 billion po na to. At saka mga ka-Streetwise, no, ang nakita ko lang din po dito. Ito. Okay. Yung 64,000 na nahuli at nakasuhan, ako naniniwala ko nakasuhan yan eh. Kasi syempre, nahuli ka na, hindi ka pa kakasuhan, di ba? So meron po 64,862 na drug personalities ang nahuli at kinasuhan. Okay. And then meron pong 4,468 na high value targets ang nahuli. So dito lang po natin makikita mga kababayan, no, na hindi mo kailangan pumatay ng kapwa mo Pilipino para po patigilin yung droga. At saka ang sinasabi po kasi mga kababayan, no, ng ibang mga DDS na bumalik daw po yung mga adik. Bumalik daw. So ngayon totoo ba to? Kasi mga ka-Streetwise, no, di ba naalala po natin yung pinaka-prinsipyo po ng drug war ni dating Pangulong Duterte? Mas okay nang pumatay ng adik. Sabi ni dating Pangulong Duterte yan, di ba? Na kasi nga daw po yung adik is nang rape, nang hold up, pumapatay ng tao. So mas okay na patayin yung adik kasi naman daw po yung consequences naman daw po yun ay bababa daw po yung crime rate. Pero nagtataka lang din po ako mga kababayan, ito mga ka-Streetwise, wala naman po kasing patayan ang nangyari sa drug war po ni PBBM, ni President Bongbong Marcos. Pero nung unang 6 na buwan po ni PBBM, bumaba po ng 6.3 yung crime rate po sa buong Pilipinas. Ayan, no? So ito, nabalita ito nung 2023 kasi nga unang 6 na buwan po ni PBBM nung 2022. So ang sabi nga dito,
Philippine crime rate drops by 6.37 in the half of 2022. So bali ito po, pamumuno na po ito ni PBBM noon. At hindi lang po yan mga kababayan. Yung pagbaba po ng crime rate po na yan ay nagpatuloy po hanggang ngayon. So dito po mga ka-streetwise, no, ito naman, nabalita naman ito nung July 17, 2023. So sabi naman dito, Philippine crime rate drops by 10.14% in the first half of 2023. So ibig sabihin nun, January, February, March, April, May, June. So mula January hanggang June 2023, bumaba rin po yung crime rate po natin ngayong taon. So ngayon mga ka-streetwise, nasaan dito yung prinsipyo ng mga DDS? Na okay lang pumatay ng addict kasi nga yung mga addict is mamamatay tao din. Kasi nga daw po yung mga addict, mas marami naman daw pong papatayin yan. So mas okay na raw po yung pumatay ng isang buhay ng addict kaysa mas marami pang namatay. Pero mga ka-streetwise po, hindi po pwedeng magsinungaling ang mga numero. Bloodless po yung drug war ni Pangulong BBM, pero bumaba naman po yung crime rate po natin. So it doesn't make sense dun po sa mga sinasabi po ng mga DDS na mga tatanga-tanga. At ito pa po mga kababayan, no, may papakita rin po ako sa inyo dito. So kung babalikan po natin yung pinaka-post po ng PDEA, so base rin po dito sa PDEA, no, babalikan ko lang to, no, na meron daw po silang 4,468 numbers of arrested high-value targets. So ako naniniwala rin po ako dito, nakasama po dito yung mga kapulisan. Okay. So mga ka-streetwise, ito na content ko na to pero babalikan lang po natin kasi connected ito sa content ngayon. So mga kababayan kasi, ito po yung hindi po nagawa ni dating Pangulong Duterte na magpahuli at magkaso sa mga pulis na sangkot din po sa droga. So bali po dito po sa pamumuno po ni PBBM, ang alam ko nga po, di ba, may nauna na pong 18 na mga generals ang nag-resign habang iniimbestigahan po sila regarding po sa droga. At bukod nga po dyan mga kababayan, meron pa pong 50 na pulis ang kinasuhan po sa administrasyon po ni PBBM at meron pong 2 general. So ito mga kababayan, no, ito po yung mga sinasabi ko po sa inyo na hindi po naisip ni dating Pangulong Duterte. Basta na lang po siyang umutos na magpapatay po ng tao. At bukod nga dyan mga kababayan, ito pa yung pinaka-good shot dito. No? Isa po ito sa mga balita na talagang nagustuhan ko. So dito po mga ka-streetwise, no, nagkaroon po kasi ng surprise na drug testing po sa mga pulis. Yan. So diyan po nakita po natin, no, na meron pong 24 na pulis ang nag-positive po sa droga. So ito mga kababayan, no, ito po yung mga bagay na hindi po naisip ni dating Pangulong Duterte. Kasi mga ka-streetwise, no, ako naniniwala po talaga ako na yes, yung mga pulis po natin is mahuhusay po yan. Naniniwala po ako doon. Mahuhusay po yung pulis po ng Pilipinas, yung mga Pilipino. Mahusay po yan. Pero hindi po talaga mawawala na may mga pulis pa rin po na kukunti lang naman sila na sangkot po sa droga. So ako lang talaga, nagtataka lang po talaga ako mga kababayan nung pinauso nga po itong pautot ni dating Pangulong Duterte na war on drugs, dapat, ang una niya dapat na ginawa is linisin muna yung kapulisan at magsimula sa surprise drug testing. Isipin niyo mga kababayan, di ba? Kakaupo lang po ni dating Pangulong Duterte bilang presidente, ang utos niya na kaagad, pagpapatayin ang mga adik, pagpapatayin ang mga tulak. Eh paano yan kung meron kang adik na pulis? Paano yan kung meron ka ring tulak na pulis? Eh di syempre, meron mga small time po na mga tulak din yan, yung mga hawak po ng pulis. So inunahan na nila. Inunahan na ng mga skalawag na pulis na patayin yung mga tulak nila. So itong mga kababayan, no, so nakita nyo dito mga ka-streetwise, na talagang pinagplanuhan po talaga ni PBBM yung bloodless war on drugs niya. Kasi bukod po dun sa pagkakaso sa mga pulis, bukod nga po dun sa sangkatutak nga po na kinasuhan, and then bukod nga po dun sa bilyon-bilyon po na nahuli, ang ginawa po ng administrasyon po na to ay nilinis po yung kapulisan. Di ba mga streetwise, no? And then mga kababayan, teka lang. At meron din pong binabanggit dito po yung PDEA na, ito pa, no? Ang sabi dito ng PDEA, total of number drug-cleared barangays. So meron pong 27,799 na malinis na po na barangay na malinis na po sa droga. At meron pa rin po natitira na 7,738. So good job po PDEA, no? So may mga nahuli na rin pong laboratory na isa, okay? And then merong 726 na drug din. At saka meron pong 47,000. Ikita nyo mga kababayan, di ba? Sa loob ng isang taon, 47,000 na drug-related, 47,000 na number of drug operation conducted. So yun lang po mga ka-streetwise, no? So kayo po mga
mga kababayan, no? Anong masasabi niyo nga po dito sa matagumpay po na ako naniniwala ako matagumpay ito. At least, 'di ba, hindi po tayo naging psychopath katulad po ni dating Pangulong Duterte na kailangan pa talagang pumatay ng kapwa Pilipino. Imbis po na bigyan ng pagkakataon para po magbago, ang ginawa nga po ni dating Pangulong Duterte, inutusan niyang patayin itong mga pobreng kababayan natin. So yun lang po mga streetwise na mixing content lang po ito. No? So kayo po, ano po masabi nyo nga po dito sa report po ng PIDEA? So paki-comment na po sa baba, binabasa ko pong lahat yan. So sa muli po, maraming salamat po sa inyo lahat. Ako po si Takero Miyamoto. Bye-bye.